Samantala, asahang isasalang sa ipinatawag na special session ng BTA Parliament sa January 12, 2026 ay ang committee report ng Rules at Local Government Committees, gayon din ang certification ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua hinggil sa districting bill. Ito ang sinabi ni BTA Deputy Floor Leader, Attorney Nagib Sinarimbo. Ito ay kahit pasok na sa prohibited period sa ilalim ng registration law, ang pagtalakay nito na anya ay nagsasaad na hindi maaring i-alter ang mga presinto sa loob ng 120 days bago ang eleksyon. Pero nanindigan si MP Sinarimbo na dapat talakayin sa plenary at isabatas ang districting bill. Narito ang paglatag ni MP Sinarimbo ng kanyang pananaw at opinyon sa usapin bilang chairperson ng Local Government Committee. Can you please walk us through, Attorney? The 415 will no longer be parang valid with regards to the 120 days, hindi na siya pasok. If you recall doon sa mga meetings at saka committee deliberations ng joint committees, may mga legal issues na raise yung mga kasama natin. This includes the Attorney General. Si Attorney General, ang advice niya ay huwag muna ipasa yung districting bill dahil pasok na siya. You're referring to 415? Lahat ng bills okay. that pertains to districting, huwag muna ipasa dahil pasok na tayo doon sa prohibited period under the registration law na hindi na pwedeng ma-alter yung mga precincts within a period of 120 days before an election. Yeah. So kung susundan mo yung calendar ng Commission on Elections na sinet niya on the basis of the Supreme Court decision yung election sa March 30, pasok na talaga siya doon sa 120 days. So hindi na may papasa. This was raised in the committee deliberation. Ang position ng chairs at saka majority ng members ng committee, we will take note of that, but we want it deliberated at the level of the plenary para lahat ng members ng parliament can contribute their perspective kung tama ba yung issue at meron mang justification to proceed just the same. Ako personally, I have a legal position. But syempre, papakinggan natin yung mga kasama natin kung ano mangyayari doon. But it's best decided at the level of the plenary. So, importanteng magka-plenary tayo. Pangalawa, may mga nagsasabi na hindi pa dapat i-proceed yung districting dahil may pending na motion for reconsideration ang bago ang Attorney General ng BARM. So, ibig sabihin, yung decision ng Supreme Court on the districting sa BAA 77 at saka 58, hindi pa final yon. At kailangan natin antayin yung final na decision ng Supreme Court para maipasa natin. Kasi ang fear nila ay kung nagpasa tayo ng districting bill, tapos nag-reconsider ang Supreme Court na valid pala si 77 o kaya valid si 58, magkakaroon tayo ng dalawang districting laws na magkaiba ng pagkakalatag ng mga distrito. So, magiging issue ulit. Saan ang susundin natin ngayon dito? So, yun yung mga legal complications na ni-raise at the committee level. Pero ako, ang position ko pa rin, very consistent. Dalhin natin sa plenary, we decide at the level of the plenary. At ako, ang position ko, ipasa yung districting bill. We will settle the issue kung ano yung legal issues as they come. Provided fully inform yung lahat doon sa consequences ng decision. Pero hindi ba siya magiging invalid kasi nga hindi na siya pasok? That remains to be seen. Kasi, syempre, may presumption of constitutionality yung ipapasang batas. But someone can file the petition before the Supreme Court. Yun yung magiging complication lang.